In which type of society are individuals born into social groups that determine their access to wealth, prestige, and power? No, yan po ba ay letter A, rank society, B, class society, C, egalitarian society, or letter D, pastoral society? Nang ipinanganak daw po ang isang tao, no? Yan nga po, no? Na-determine na daw po ang kanyang social group, no? Ibig sabihin, na-determine na po ang kanyang class. That's letter B, no? Kaya nga 'di ba sa mga social groups po natin ngayon, meron po tayong lower class, meron po tayong middle class, meron po tayong upper class. Kayo po nasaan class na kayo, no? Ako nandito po ako sa Gurong Pinoy class. O, diba? Sige, no? Alright. So, yes, sabi po natin class society again, ha? Yan po yung structure na meron ng isang society based dun sa access nila sa kapangyarihan, based sa access nila sa kayamanan, di ba? Ang rank society, no? Although, siguro ma-associate nila dito sa class, pero hindi eh. No, this is a particular term that is found in tribal societies, hindi po yan ang tamang sagot, no? Ang egalitarian society, from the word equal, egalitarian, dito po, everyone has roughly equal access to the resources and the status, no? Yan ang pangarap, yung egalitarian society. And then letter D, ang pastoral society, ito naman po ay based on what? Doon sa pag-aalaga ng mga hayop, no? Based on the herding of animals. Naku, mga kababayan, i-put-as tayo yan, i-emphasize nyo yan sa mga reviewer nyo kasi laging may ganyan sa board exam, no? Either class society, either egalitarian, or pastoral. Nagpapalit-palit lang po yung tatlong to, no? So dapat huwag nyo po sila kakalimutan. Ulitin ko. Kapag sinabi po natin class society, may pagkakasunod-sunod. May mga nakatataas, may mga nakabababa. At makikita mo dito sa pagkakasunod-sunod na ito, ang access sa kapangyarihan at ang access sa kayamanan. Kapag po egalitarian, fontay, no? And then of course kapag po pastoral, di ba nga pastol, no? Ayan, namamastol ng animals. It's an economy type, no? That is based on the herding of animals, okay?